May iPhone 11 po tayong tanggap ngayon na unable to activate at ang history daw po nitong iPhone ay nabagsak at nawala ng signal. Kaya ang ginawa po ng may-ari ay nireset daw po niya hoping na baka in that way ay bumalik ang signal. But what he doesn't know ay mas lalo palang hindi magagamit ang kanyang iPhone dahil nag-stuck na lang po ito sa activation setup. Ang most common issue po kaya hindi ma-activate ang isang iPhone ay madalas no IMEI info. At ang isa po sa pangkaraniwang pagkawala ng IMEI ay ang pagkabagsak. Posible po kasing ma-disconnect ang connection sa upper and lower board or masira mismo ang mga component na related sa baseband IC ng mismong lower board. At ang no IMEI issue po ay hindi po makukuha sa isang simpleng reset or restore lamang dahil ito po ay isang uri ng hardware problem. At ang hardware problem po ay nangangailangan ng isang hardware solution. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip na biyakin ang stacked logic board nitong iPhone 11 dahil base sa history ng unit ay malinaw pa sa tubig ng dalampasigan ng Boracay Island na may problema sa connection ng interposer pads o sa mismong lower board. At ang tanging solution ay i-reball ang interposer pads ng layer board o i-repair ang lower board kung sakali. Linisan po muna natin ng mabuti ang both mother and daughter board bago natin i-diagnose para mas malinaw po natin makita kung may mga broken pads ba or broken component na by simply cleaning the boards ay posibleng makita na po natin agad ang naging dahilan ng problema. Marami po sa ating mga technician ang binabypass ang proseso ng paglilinis. Pero alam niyo po ba na ang kalinisan ay kalahati ng solusyon sa problema? Kaya kung ibabypass po natin ang paglilinis sa ating ginagawa, ay para na rin nating nilaktawan ng kalahati sa solusyon. Kaya ang resulta, napakalaki ng tsansa na mabigo tayo sa ating ginagawa. At kung swertehin man po tayo, ay malaki naman po ang chance na bumakjab agad ang ating serbisyo. Then, after ko pong malinisan ng mabuti, ang stack logic boards, ay kinuha ko ang aking fixture layering tool upang gamiting pang-diagnose sa problema ng ating ginagawa. Gamit po ang tool na ito, ay malalaman po natin accurately kung ang problema po ba ay nasa lower board o nasa connection ng interposer pads ng both mother and daughter board. Ito po ang reason kaya unable to activate ang iPhone dahil hindi po nadidetect ni CPU ang IMEI na nakastore sa baseband chip. Kaya kung i-restore po natin ang iPhone sa tulong ng ating fixture layering tool, ay malalaman po natin ang dahilan kung bakit hindi nag-uusap si CPU at baseband chip. Kapag after restore ay still no IMEI pa rin si iPhone, ay it means ang may problema ay si lower board or other components na related sa communication ni CPU at baseband IC. At kung makikita po natin na after restore ay bumalik na po ang IMEI ng iPhone 11, then it only mean na ang may problema ay ang interposer pads sa both upper or lower board. At dahil po sa tulong ni fixture layering tool, ay nalaman po natin ang isang napakahalagang impormasyon na kailangan po natin upang masolusyonan ang no signal problem ng iPhone 11 ng ating kliyente. At dahil din po sa tulong ni fixture layering tool, ay may peace of mind na po tayong wala sa lower board ang problema. Madalas po kasi sa ating mga technician na maraming namumuong conclusion sa ating isipan na baka si ganito ang may problema or baka si ito ang siyang may salarin. Kaya ang resulta kapag wala po tayong proper tool ay magagalaw na po natin ang ibang component na wala naman po palang kinalaman sa problema. Swerte na lang kung ang unang magalaw po natin ay yun nga ang issue dahil kung magkataon po na hindi yun ang salarin ay mas lumalawak ang sakop ng problema na mas lalong nagpapatagal at nagpapahirap sa ating trabaho. At ayan po, pagkatapos ko pong i-reball at pagdikitin ang lower at upper board ng ating iPhone 11 motherboard, ay walang kakaba-kaba po na inassemble ko agad ang buong parte ng telepono dahil tiwala naman po ako sa aking ginawang solusyon. At ang tiwala pong yan ay hindi ko po makakamit kung wala po ang tulong ng aking fixture layering tool. Kaya kung nais mo rin pong magkaroon ng tiwala sa iyong pagre-repair, ay huwag po nating tipirin sa gamit ang ating lamesa. Kung gusto nyo rin po palang gamitin ang mga gamit na ginamit ko dito sa videong ito, ay tingnan nyo na lamang po ang mga link sa ating comment section sa baba. Heto na po pala ang finished product ng ating trabaho. Mabilis, malinis, at very well calculated. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech.
at your service.